Gikapoy na ko. What is your sexual orientation? Divergent. So, as a gay Christian, unsa imong mga experiences so far? So, speaking of discrimination as a gay Christian, unsa man ang mga discrimination nga ibang mga nasinati, Miss George? Felt like pity ni ate. Para nimo, Miss George, ano kahang dili sila ganahan o gay? Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Authentic Voices, where we discuss a fascinating stories from different people and understanding how do they solve their own problems and take that as a lesson in their future use. So today, we have a very special guest, no? All the way from Toledo City. Let's give a warm welcome to Miss Andre George Dolahal. Hi everyone! Alright, how are you feeling? How are you feeling, Miss? I'm good. Abot jud no, gikan pa jud sa biyahe pero fights go. Yes. And how was your life as a student, as a CTU student? As of now, Yeah, as of now. gikapoy na ko. Labi na jud kay ko ari pero di bawal. Kapoy ka, yeah, that's true. Kapoy kayo nung bisig ako gikapoy na sa tuwa as student kay ako sa eldest son. Kapoy kayo nga. Ikapoy eskwelahan. What ani later on maabot sa ng teacher mo hanag na paglain na ikapoy na sa case na lang. Yeah, very draining na jud kayo. Yeah, samot na ako kag-BH ako. Like, Yes. I'm living alone here in the city. Di jud siya lalim. Di jud lalim, actually. Yeah. So, today, Mr. George, no? Is it okay if I call you Mr. George? Yes, Miss, Mr. Ma'am, sir. Okay. Wala natin so, Miss George. Yeah. Okay, ha? Okay, Rock. Okay, let's go. Okay, so, today, Miss George, our topic today is all about finding God in the rainbow. Yes. So finding God in the rainbow, no, a story of a gay Christian, no, is a story about an LGBTQIA member living in a Christian world, no. And we know na as Christian, grabe na ba kayo inislang kinakutan nga belief na naagid sila kanaging structure na dapat ingon ani ka, dapat ingon ani ni. So as a Christian, as a gay Christian, you define as what is your sexual orientation? Divergent. Charas! I'm gay. As of now, I'm gay. I identify myself as gay. I identify as gay. So, as a gay Christian, unsa imong mga experiences so far? As a gay Christian, probably kanang usual sa mga LGBT no ang judgment, Yes, diba? that's true. Especially na mong mga bayot na daay kanay murag standards na no, if ganahan ka ma-accept sa society, dapat funny ka, creative, bright, yung anak lang jud. Na yung mga butang na natong mga dapat namong sundon na standards na siguro para ma-accept based sa akong opinion. Then as a Christian, kay murag same naman sa gihapon, dagat discrimination on. So, speaking of discrimination as a gay Christian, unsa man ang mga discrimination nga ibang mga nasinati, Miss George? Kanang tipikal kanang di ka matug langit, kay lagi bayot ka, ana siya. So, murag confidence guys na mabuta ni langit. Pinunupili yung mga tao mo na. True! Ako kasi, oh my God, I cannot. Alright, so speaking of ingon ana, ano ka ng mga ato ragyapon nga mga kadubuya, sila ragyapon ang muhatag or down sa atong mga sa isig ka tao, di ba? Yes. So speaking of that, magpakita ta og video and atong tan-awon or ato i-discuss kung sa imong mga reaction ba. Ay, sure na. Sige. This one. Panganggap dyan ang
reaction pa ini. Well, first of all, I love the confidence ni Ate. I love it because namugat din siya. And the energy. Yeah, the energy. I love that 100%. And audience impact. Ang audience, namugat siya. Grabe yung siya. Na-effort. Matagal natin na-effort. But ako lang dyan ato is, nakakita naman ng video. I've seen that video before. But ako lang siguro makuhaan is, I felt like pity ni Ate because in our society right now, nanata sa new generation in which the LGBT is more accepted na siya. Daghanang open-minded na buka na. And to think na kanang confident siya, na misulti siya in front of everybody, makaiba na, even though na-adjud siya youngster, I respect yung kwan sa Jod. I do respect yung di ko. I stand ang mga tao. Yeah, but like, ang way na lang siguro ang homophobic na kanang pagkakuan niya ba is like makaingon sa siguro kung basta naluoy ko ni Ate sa yung sitwasyon, and I feel like instead of makuan ang mga tao di katawan na lang siya. Diba kay like grabe yung syagit-syagit dito, and then I think na dili man jud siya kanang appropriate sa jud nga lugar, like diba like basta naluoy ko ni Ate because atong society is more accepting na karon, and then the way siya mo ipadayag siguro ang kanang words tweet sa yung gitiohan, di lang sa nato butangan og label, pero like the way na iyahang gipakita nga ang bayot or like any expression kay mali according to iyang beliefs, where magkona to. Nagigawang makaiwan dyan kung anong naman ginubang tao nga dili nila dawat usa ka member sa LGBT. Nami uban nga dawat nila, pero nagyan yung mga tao nga digid sila ganahan para nimo Miss George, ano kahang dili sila ganahan okay or ingon anak mo? Kuan, I believe one of the factors is ang tradition, religion. Diba? Because ang gibutang daw sa Bible, ibutang na nato is ang gibuhat daw sa Ginoo is ang babae o lalaki. Yes. And then for them, ang mga members sa LGBT is considered as a sinner or dili gibuhat sa ni Lord, di ba? And I think na murag mao na ang nakaapan sa Bible, because if i-analyze man gud nato ang Bible, John, wala man sa gisulti dito nga wala niya gibuhat ang mga LGBT. Ang giingon dito is gibuhat niya mga babae ug lalaki, and then dili ra dito niya limit ra ba? Naawa man sa giingon dito sa Bible nga being a member sa LGBT is a sinner na lang jud or makasasala jud ang tao. So murag, I feel like sa religion jud na siya na. That's true. Ako sa when I watched the video, dili na ako siya first time na tanan ako na before. And ako nagkatawa na lang ko kay I have a lot of friends. I consider myself as straight. Medyo buwalan ko na medyo feminine na ako, soft to be up, but I consider myself as straight. Pero I have a lot of LGBTQ or gay friends technically, and ako mas na nila is I am so grateful and thankful to have them kay they always give us so nagiging energy, like you're the sunshine during your darkest moments. Kintahin na ba? So I was wondering kung ano man yung mga tao nga di man gini sila ganahan o mga gay nga wala man yun sila gibuhat nga mali, and they just live the life that they want. Ingan na lang ba? And there's a lot of hate already, and adding more hate, there's no such thing as live a great life anymore if sige na natag hate, or sige na pag-add of hate. So why not we try to accept these people, because wala kang yun sila gibuhat nga nautan, and katuno noong mga giingon nila nga ang mga tao babae o lalaki sila pa'y makasasala, manaigwat nga dautan, mo pa na ilang itagaan o kanang sige rin nga na, pero in terms nga kung kanaganing gay ka, tumboy ka, or any parts of the LGBTQI community kay murag ilang ibigbil tanan, ilang gamito na nga problema, even though nga ang usa ka gay kay innocent. So do you have
naman experience ka na Miss George nga, for example, sa inyong neighborhood, baron, naabot ba sa point nga ikaw kay parang isaway ba ka, naabot ba sa point nga parang you're not included in the community? Based na ko, I'm lucky to have like a community na kanang very accepting sa mga gay. Actually, when I was a kid, siya, ako kay wag man jud ko ni kasuway o kanang come out sa parents. They already knew that I'm gay. Since you were young? Since I was young, yeah. Because sa mga family man god, normal na siya. Hindi na siya shocking if nakianak na bayot. Kaya in your family po? Yes, kaya mga relatives, sa mga papa, sa mga mama, naadjud siya. Dili jud siya mawa. And then, ang ako lang din, ang nakuanan dyan sa akong community in general lang dyan is very supportive sila. Really? Yeah, like, back sa ako pagkabata na ako, I used to, kanang, mangawat ko kanang tela, ay kanang lampin sa aking agaw. And then, I will like, wrap it around my hand, like, do like a small, like kanang low ponytail. Yeah, mag-dress or kanang magsuot ko pang babae. And then ako ito kay maglako-lako ko sa Miss Universe ka? Yes. Baka pala dyan ko ay already gay. Titikmay na good si Miss George since bata ko siya. Yeah, promise. And then, ang mga isilingan ako is kanang murag mo praise na ko ba ang papahan na ng anak ni Amay Odik. Murag makabush na siya sa kuan. Confidence mo na to before ko niskwila. But after kanang ni-start na ko grade 1, dito na ko nakakuan niya ay dili data ng tawing ato kakuan. There's a lot of people nga kanang mo criticize jud. Like first jud na ko memory atong naibayot nga kanang giyaga-yagaan. It was like when I was grade 1 sa konskwelahan mismo na ay kanang estudyante nga gay. And then kanang iyang classmate is gibully jud siya, legit na gibully siya, gitawag-tawag siya ganung mga names. And then murag mo siguro to nakaingon ko ay dili tanan tao accept. Yeah. And actually before ko ni grade 1, I thought wala rin mali na ko. I thought nga kanang normal akong gikuan ba, wala imong criticize na ko. Okay, wala man siya naka-experience ana si mong family, that's why you think it's normal. Yeah, kanang wala jud ko, and then my neighbors were mo praise kami sila, kanang kuan. So you live in a healthy community, that's why you don't have that thought. Pero like after atong time I started like kanang nakadlo ko for myself. So mo tong time kanang murag gi-lock na ako akong self sa kanang work. Butang na tag guilt ako kanang in order to protect myself, di ko ganang mabully is gi-hide ako as much as possible ako pag-gay. Yeah. Mo tong time grade 1 to elementary to high school, di ko confident. Di ko yung ani ka confident. Like, was it hard, Miss George, na imong gitago imong self na ilaki ka para lang ma-include ka sa surrounding? Yeah, sa public. Really? Yeah, whenever I'm in public spaces, where i-try na ko mag-act on straight. Like dyan, like legit, what yung gagawin and diliing ani akong sinuotan, kaya kita ka sa mga sinuotan, diliing ana sa una, I'm not really that confident. And basta, mahalo kong mga kanang i-bully ko nila. So, akong buhatan na to is magpa-straight ko, like, as in, like, i-force yun ako kung self na kanang mulang ko ka ng mga pusit-pusit, tarang, like, no, di joke. Ragin ko ano na ako kung self, ba't hindi ko makalatang kuhan ganyan, okay. I'm really scared sa life kasi niya, saan ko nila, hindi ko ganahan mabully ato na. Yung, akong panatot time is, di ko happy, dili ko kanang feel ako dili ko choose akong self ay mahadlo ko sa isulti sa ubang tao. So one thing na nakakuan jud sa ako confidence atong tayo. Yung open ako magay ko with sa akong family, when akong friends, but whenever I'm in public or straight jud ko as much as possible. So as of now, Miss George, do you feel like, okay, I want to be true to myself na good, there's nothing to hide anymore na, so, yeah. Yeah, I've started gaining my confidence. Actually, starting pandemic, that time nga kanang wala may school, wala tanan, so I'm like locked down sa mga balay. And then, I'm into like social media na dito, so sige na ko kuan sa social media, I've seen a lot of like people na who looks like me na jud, like curly hair. Anong mga bayo jud ba? And they're confident and murag nasuya ko, and then
based sa akong tanaw nila, if they really like want to be happy, they can dili nila itago nilang self. So, dito pa naka-realize nga mo dili ko happy, or dili ko daghan kong insecurities sa akong self because like I'm hiding from other people kay always na akong gimay unsay masulti nila about nako, but after ato naka-realize ko nga in order for me to be happy sa my life is I should not be kind of scared of what people might say about me. So, dito ni start ko gain ang sa confidence slowly. 100 karon. I'm not really 100% confident, but yeah, I'm working on it. It's okay, it's okay. I'm far from like before. Now, I'm starting to Okay, so speaking of kanang we speaking about being a gay in a Christian community, you know, a lot of them are trying to put an effort to make a great impression, lagi lang para ma-accept niya sa community. But there was this post na nagpakita nga kani siya nga usa ka trans kay gipatay siya. So I have here a post, and I think murag nakakita naman siguro kaani Miss George. No? So I'm just going to share this one. Yeah. You just give your insights about this one. Justice for Samara. Yes, this one. Yes, yeah. Just to clarify, this happened in Colombia daw. This guy, gimura siya kanang gipatay siya because she was a trans woman. So what is your insight? Actually, wala siya gipatmurag torture siya. Yeah, naabot pa siya sa hospital murag. I feel like na-dead. Wala ako, dugay-dugay na sa nakaread ko ng article, but murag nadapa siya sa hospital, pero like pag sa hospital is na-dead na dyan siya. Which is, dili siya new to me. I've seen a lot of like news. Even before, the bata pa ko, there's like transgender nga gisod sa malitas, ng kapam. Yeah, naa dyan siya, gibalita dyan siya, and murag scary, alarming siya because gipatay na siya tungod sa kanang babaw nga rason, which is very, for me babaw na siya nga rason, because of your like transgender gipatay lang ka ana, and because of your identity, mong gikuan, and murag alarming na jud siya. Dili siya kanang kuan like murag sanay siya kuan, murag grabe na jud ang pagka-homophobic sa tao. Ay nabot na jud siya to the point na mapatay na lang. Asa naman tao ng konsensya na rin? Yeah, dili na siya kanang verbal na lang jud. Dili na jud siya physical, which is dili na jud siya maayo. Dili jud siya maayo. Yeah. So I hope na ang atong mga viewers karon na intawon nga ayaw sad paabot sa point nga mao na lang inyong gamiton nga rason, no? Nga pakyo na sa katao, it's because kay bayot siya, trans woman siya, yung ana. Di na to mapabot yung ana. Oy, daghan pa og mga rason or daghan pa kayo ni ang atong mga fellow LGBTQIA community nga daghan pa kayo sila mapa-showcase pa, maayo kayo sila talent, mutabang po na sila sa community, and dili na to sila bastusun, di na to sila kanang atong bugal-bugalan. Kay as of my experience, kay I am so happy good sa kuan because Miss George is considered as my friend, and I really appreciate Miss George good sa iyang pagka-friend, no? Kay dili siya plastar siya kapag kakuan, plastar gyud siya kapag ka-gay. Dili siya, wala ko nagkuan ha kanang nag-judge pud sa other pagka-gays, pero kay si Miss George gyud kay kuan gyud siya, hindi siya nga klase nga pagka-gay na kanaging maayo siya mo respeto sa boundary, nagid siya limitation sa iyang action, which is really important po sa bisan dili lang sa LGBTQIA but also to all people man. Yes, makahilak na sa Okay. Yeah, so we're now speaking of acceptance already, no? So I have here another post na po about someone nga okay, this person kay kinadak-an na gini siya sa Catholic, sa Christian community, si Pope Francis. Yes. So, our late Pope Francis. Rest in peace. Rest in peace, Pope. Okay, so, wait. Ako sa ikaw.
Wait lang sa mga viewers, no? Kaya medyo naging kaayo ang ato ang kuan karon kay what they sponsor. Makaanaman. Alright, this one. So the Pope really doesn't like people that use the Bible to be homophobic. ¿Qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? O sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me cansé de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas. En el fondo, toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos como es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, no tendría que agachar la cabeza y mirar su punto. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos, deja de ser iglesia. Todos tienen. Yes, perfect. Nindot kayo ang pagstorya ni Pope. No? So, what is your insights bahin ato, Miss George? I love na kato siyang tawhana is i-address na niya sa Pope. Ganahan ko ato. Pope na ginamit mo na ito. Yeah, and akong giganahan sa dyan ato nga part is gipangutana dyan niya sa Pope kanang always nga ibato sa mga LGBT pangkuan nila is ang Bible. Yes, Yeah. that's true. Yeah. And I love nga ang Pope kay gigon siya ng mga narrow-minded. narrow-minded, which is tinuod jud siya. Yes. Dili siya angay no i-use ang Bible because a Bible is a sacred text. Yes. Dili siya angay nga i-use na siya against hatred, no, spread hatred towards other people. Yes. Even though gay me, tao na sa jud me. Oh, yeah. We're all humans, and then yeah, I love it nga kanang gi-address jud niya nga kanang gamit ra ana nga kanang they use Bible as a form of kanang pagkuan silang hatred because kanang kuan kay mga narrow-minded. Because tinuod sa Jude, wala man sa naka-dictar sa Bible nga ang basta gay ka, di ka kuanan sa Ginoo. Wala dyan gay. Even sa 10 Commandments, sila die. Bitaw, My God! guys. Hoy, bayot. Memorize ang 10 Commandments, pero wala Tanawan dyan na ninyo siya sa 10 dito. Commandments. Fight me. Wala dyan. Fight me. Dili, promise, di na ma-memorize siya, pero wala sa 10 Wala. Commandments. Wala siya di ba considered as mortal sin. That's true. Because if God doesn't accept us, asa ang idea niya kanang mo accept og mga kanang mga sinners, di ba? God mo pasaylo ang Ginoo sa mga taong nakasala in Bisaya, di ba? Ako naganahan na yun sa video kay ang Santo Papa na ginagingon. Oo. Ang mo na binig dako-dako na Kung away pa mo, musukol pa mo. Di na Sukol pa, sukol dali. kay ang Ay. Santo Papa na yun na. Hinatamakuan-kuan guys. Yes. Bisan ang Santo Papa gani, dawat niya ang mga LGBTQIA community no. Dawat yun niya nga. Ningon yun siya nga narrow-minded daw to sila nga mga tao. Yes. No? Ingana ba nga. So, makaingon dyan ko nga, I feel na sa mga LGBTQIA nga mga gay nga kato na katawat na video there feel paano yun kana naka-feel lang yun sila sense of acceptance. yes, from the Pope. From the Pope na yun Itself siya. na. And also, like, di ba, back to like, ang gikon ganina, like, di ba, ang Ginoo, anak sila is, magpasaylo man dyan siya sa mga taong nakasala. Yes. And if kami, tao man sa mi, kung bayot mi, ano di man may pasayloon niya, asayahang ko at That's dito, true. makapasaylo sa iyong sala. So meaning, di mi love sa Ginoo because of that. Ako gave me. But I mean, di ko naman sa mo, we are created by God. I do believe in that. It's just that, gisunod lang na mo kung unsay naasay mo ang heart. Hindi naman siya ni siya like,
one day di mata nang giganahan lang yung mabayot. It's just that wala gyud ani yung plano. Murag naa jud na siya akong heart nga ganahan mi ani nga butang. Murag gi-follow lang jud namo unsay maka make na mo nga happy me kanang contented sa amo ang self. So I believe nga walay problema na mo. There's nothing problem sa amo, no? May problema. It's just that the society. Ang mga tao lang dyan na siya, ang mga narrow-minded, di ba? According to Pope. Pope na ginagawa. Pope na to. Pope na to ha. Narrow-minded. Mga narrow. Sa Pope. Di ba siya sa mga narrow-minded. Very, kuwando sila religyoso every Sunday. Monday to Saturday, mga na lang dyan. Binasikuan. I do not know na lang dyan. Ano pang Muslim ba kada Domingo? Sila pa ang mga ginawa. Baka ni kay Kaka Domingo na po. Grabe naman sa bagtay nito. Basta magkita-kita rin ta. So I hope no nga ang kaning sun mga tao nga I think na dili masingon nga karon dayon madawat na kay naman gyud sila ilang kaugalingon gyud naman sila ideologies nga ila sang ginakuptan dili na to sa sila ma-claim kay mo sila ilang naandan even before. So I think na ma-accept ra gyud na siya along the way. Especially sa our generation. Usually kanang makaing-ana ra is kato ng mga edad-edaran. Mga paano dyan, mga gore. Yes, that's true. Alright, so Miss George, this time is I have here a box. Okay? Saan kayo nasunod nga box? Okay, ang sunod nga box is mga Bible verses. Yes, mga Bible verses. And mupik ka og isa and then we will try to understand and reflect to our experiences. Once our insights bahid lang yun. Okay, so pick one. Hindi ako yung masag Bible. Sorry na lang. Okay. Should I open? Sige, you read. Ala! Proverbs. Saan ni siya? Hindi ako kabang basag Bible. Sorry na lang, John. Sorry. It's okay. I will read it for you. Okay, Proverbs 3 verse 5 to 6. Can you please hold it? Thank you. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Okay. So trust the Lord with your all heart. Which is, tinuod ng John. Whenever you're feeling down, stand up. Chares, ka na lang. When you're feeling down, so like, dagan ka problema, trust the Lord. Trust I-pray ang problems ni mo because as of the moment mo pray ka, feeling mo wala ay nahitabo. But actually, there is, naadyan na siya. God is His own way. No, dili lang dyan ka mo give up. Yes, that's just keep on going. Your problems, mga kung ano mang ibati ka ron, is mawara dyan na siya. Di siya forever. And I also believe na God will give you like challenges or like problems na makaya ra sa dimo. Yes. Because I always believe on this saying na sige tayo nakalimutan nung katong saying na everything happens for a reason. Yes. Kung maka-experience ganita o kanaging problema, bahin, like mga problema lang yun, as days goes by, maka-experience pa kita problema, may mga tao, may problema, yes, no? I think na maybe, kana siya, nakagin na siya hinungdan, nga no, naka-experience taan na nga problema. And there are many reasons nga no. Maybe, ka na nga problema gihatag sa Ginoo para lang sukdon ka, para lang ka na, kanaging, kung makaya ba nimo ikalahutay mga umaabot mga problema, and how are you going to use that problem as a motivation to keep moving forward? So yun ang siya. So trust the Lord lang yun, no? Salig lang kita sa Ginoo kay ako, grabe ko kanaganing faith ni God. I have so much trust in God because God really helped me in many ways, kung na ko'y problema, ako lang yun siya kanaganing iampo ug maabot ra yun sa point nga mawala na ako mga problema. So dako kay pasalamat ni sa Ginoo, no? So always trust God. Same. I always trust God. Even though di ko religyoso jud nga pagkatao. I'll admit that. Di ko mabasa ang Bible, yes. But I do believe in God. No, I always pray for guidance, for
kuha na dyan niya, hatagan na dyan ko answers sa akong mga problems because if you don't believe in God, murag grabe naman. For me, like, di ba, wala na dyan kay kadaganan if ever. Di ba? If di ka kaganahan mo kuhaan sa laing tao, musulti sa mo problem sa laing tao, pwede niyo mo masultian si God. Pwede rin yun sa Without judgment. Without judgment, walay kasawais ang Ginoo. Yes. Alright, so, for the last one, ako na si mapili, Miss George. Go. Kasi mapili. Alright, this one. Okay. Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yes. Ano siya is very related yun na siya maka-experience aka na galing naging deep connection Yeah. ang kaninga first sa mga gay community because I feel like sa kaninga society kay nawagtangan gani sila og paglaom. Yeah. Because of this kay mura gini siya nagpaingon nga we need to be courage. You need to be brave good nga kay along the way God will never forsake you. Yeah, God will always be there to help you no matter what, no matter regardless of your gender, regardless of your life status, God is always there para matabang. So, do you have any experience, Miss George, nga makaingon jud ka nga you're so thankful to God? Yes, a lot. Especially nga naan ako here living in the city. I've been living here for like almost 2 years. Yes. Even though muli-uli ko sa amo during like my class day or holiday. But starting like nilive ko diri, I'm on my own kaya. Like walay makatabang na ako. Especially kung nara ko sa BH. Walay walay maka-assist ako ba. I'm all in all like bisag ka nang gilantan ako ragyapoy mo taman sa self. And I'm really thankful that God is wa ko niya gipasagdan. No, make sure niya ako ma-safe ko, makauli permite, like healthy ko, and then i-providean ko sa ako mga needs. Even though dili siya directly job, like makakuha na siya ng mga needs, di mga kanang Namagay ubang mga tao nga muwagtangan din sila paglaom, it's because kay wala dayon hatag sa Ginoo kay ana like it takes time. Dili na siya dali dayon, pero like God will provide anagay sila, no? Like you have to just trust Him, pray, because prayers ay kuan man na siya very strong tool para makuan siya. So I'm really thankful for God kanang wa ko niya gipasagdan nga ko sa especially nga nana ko here living. Okay, so for the last question, Miss George, what is your one message for the gay, for the upcoming gay Christian? Okay, my message to them is be strong, believe in yourself, stay true to yourself, and especially sa kato mga gay kids, teenagers, adults na wala pa ni come out. No, I'm really thankful na for me, wala ko ni come out, wala ko coming out story sa mga parents because they already knew. Yeah. But for those people nga feel nila, like mahadlok sila, take your time. Dili siya dinalian. You take your time, take a perfect time, mamusulti ka sa mga parents. Yes. No, like, always kanang remind yourself that you're loved. Yes, and also sa kato mga gay people nga kanang salikway silang parents na being ana dili porket kanang wala why ni love dili naka-love sa mga parents wala ni mo love nimo, no? There's a lot of people nga mo murag mo accept nimo sa imong hampuan regardless kung sa ka your shape, your gender or whatsoever. And isa pa kanang just be true to yourself. Be confident. No, sa maabutay pa nga gay, know that mohang journey is dili siya smooth. Dili Na-adjoy na siya na-adjoy makasulti mo ang ubang tao even though butan ka. Na-adjoy na sila. You will face a lot of discrimination. Mga bad yung mga things nga buhaton sa kuan. But always remember lang dyan, be strong, be confident, keep on slaying. Yes. God is narjun ang God mo. And you are loved. Everybody is loved. You are accepted by
Pila naman ang mga tao nga di mo accept mo, ay, hello girl. Especially karon nga generation, I really love atong generation karon because they're more open-minded. Yes. For like discussion ngayong ani, love ka. A lot of people, hundreds of people may hate you or like criticize you because of kung anong sa imong gender expression. But remember, 9 billion katao na ang kalibutan, so there will be billions of people who would love you, accept you. Pipila na sila and mga batis na mga Diba? Okay. Alright, that's it. Thank you so much for listening, guys. No? Yay! Thank you. Yeah, I'm really grateful. Thank you so much for being here for You're this welcome. podcast. And I Yeah, hope that in anytime. the future we will still have Yes, that moment anytime. to talk about. So Just that's call it. Thank me you so or much for listening. Finding God in the Rainbow, the life of a gay Christian. That's it. Thank you so much for listening. Bye.